Pamumuhunan sa Pilipinas at usapin sa ekonomiya, kalakalan at depensa. Ilan lang yan sa inaasang magiging bunga ng Trilateral Summit at ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, D.C. Nagbabalik si Alan Francisco. 100 bilyong US dollars na halaga ng investments sa susunod na 5 hanggang 10 taon ang magiging resulta ng Trilateral Summit na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Washington, Estados Unidos. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Matapos aniya ang inaasahang pagpupulong ni na Pangulong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ang mga sektor na inaasahang mamumuhunan sa bansa ay may kaugnayan sa enerhiya, digital infrastructure at iba pa. We have a lot of areas where we are putting ourselves, our economic managers are putting our country into a situation where we're opening up our economy, especially in energy, which is very important for us, and also, of course, in digital infrastructure and infrastructure, physical infrastructure as also one of the other aspects of our economic package that we'd like to offer for potential investors. Inaasahan din ang pulong ni Pangulong Marcos sa ilang business groups. Sabi ng Ambassador Romualdez, excited si Pangulong Marcos na makausap ang isang energy company na planong mag-supply ng maliit na nuclear power plant sa bansa. Again, this gives you an indication of how much interest there is at this time in investments coming into the country. Ayon naman kay US National Security Communications Advisor John Kirby, may ikipag-usap naman ang kanilang US Secretary of Commerce sa kanilang counterparts mula sa Pilipinas at Japan para mapaigting ang kanilang ugnayan sa usapin ng maritime, kalakalan at investments. Gayunman, hindi lang pang-ekonomiya ang inaasang pag-uusapan sa summit dahil nariyan din ang pagtutulungan ng tatlong bansa sa depensa at maritime. Ayon kay US Advisor John Kirby, walang dahilan sa China para aniya mag-overreact sa tinatawag na quadrilateral cooperation sa South China Sea sa pagitan ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. I can't speak for the PRC reaction one way or another except to say there's no reason to overreact to this. Reaksyon naman niya ito matapos tanungin hinggil sa importansya ng maritime patrol na isinagawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang kanyang paalala sa China na tumalima sa 2016 Hague-based decision na nagtataguyod ng karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa South China Sea. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea, and we did. Muli namang binigyang diin ng gobyerno ng Amerika ang painindigan nitong pagsuporta sa Pilipinas hanggang si Biden ang Pangulo ng USA. Sagot ito ni Kirby ng tanungin hinggil sa kung ano man ang magiging resulta ng US elections sa Nobyembre. Si Ambassador Romualdez naman binigyang diin na mapayapang paraan pa rin ang susi sa pagresolba ng issue sa West Philippine Sea. Mula sa Washington, D.C., Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.